Alright, so ito nga mga kababayan, no, pag-usapan nga natin about nga dito, ito ngayon lang tayo nakagawa uli ng video. So ito nga mga kababayan, no, and ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video, medyo busy tayo ngayon. At ito nga hinihintay lang natin yung pag-upo ni Yorme Isko Moreno bilang alkalde ng Maynila. So, merong isang issue na problema ngayon na ito nga, dito sa lungsod ng Maynila, sa 6th District. Mga kababayan, sa 6 na distrito ng Maynila, mayroong problema. Ano kaya to? Panoorin nun natin. Ito. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Mon Gualvez ng News 5. Kinansela ng 2nd Division ng COMELEC ang kandidatura ni Luis Joey Chua Uy na kumandidato bilang kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila mahigit isang buwan matapos siyang maiproklamang nanalo sa naturang posisyon. Ang sabi ng desisyon, issue ng citizenship ni Uy ang naging ground o dahilan ng kanyang disqualification. Sabi kasi sa saligang batas, tanging mga natural-born Filipino citizens lamang ang pwedeng maupo sa mga national positions gaya ng kongresista, senador, vice president at pangulo ng bansa. Bagay na kinwestiyon ng petitioner nito. Ito tanong dyan di ba? Kung natural-born Filipino pag-uusapan, tapos mga, di ba, para lang sa national position, bakit si Erwin Tulfo hindi nyo tinanong? Di ba? Si Erwin Tulfo. Di ba gumamit pa ng pangalan? Oh. Grabe, no? Alam mo, mga kababayan, ito lang Bibigyan lang muna natin ng reaction to. Kasi ito nga Di ba? Hindi ko kami personal magkakilala ni Joey o hindi rin niya ako kilala. Inunahan ko na kayo, baka sabihin, depender ako na. Ito nga mga kababayan, di ba? Naging konsehal. Tapos, yun nga, sabi nga nila, pwede daw yun sa batas. Ang hindi lang inaalaw ng batas, yung hindi ka natural born Filipino para sa national position. Tama. Pero sa lungsod, sa lalawigan, gobernador nga daw, tsaka yun, sinasabi dito sa balita, na pwede. Ang gulo, di ba? Pero yun yung nakaayon sa batas. Yun nga sinasabi nila. Pero, nag-post si Congressman Joey Uy na natural-born Pilipino siya. Ang kanyang ina, ang kanyang tatay, natural-born Pilipino. So, nakakapagtaka lang ho talaga. Parang may gumagapang. Ano kaya plano na yung mga to, di ba? Hindi kayo musga, mga kababayan. Lagi na lang di ba? Yung COMELEC ganyan. O nakaraan, may issue na naman sila. Di ba? Kay Attorney Harold, Espicio ba yun? Di ba? Na nanghihingi nga daw ng 300 million. Tapos, mantakin niya, ilan yung mga dinidisqualified nila? Gaya ng Duterte Youth Party List. Tapos, yung Darwin Sia dito sa Manila, yung councilor, isa din sa inaano nila. Parang lang lahat gusto nilang manalo, kaalyado ni Romualdez Hindi ko ba kayo nagtataka? Kasi si Romualdez nagtataka ako Di ba? Wala ho siyang kalaban. Tapos wala din doon sa ballot box kasi tinanggal na official yung pangalan. Kasi baka mapahiya Kasi kung, di ba, no choice kayo, wala ka naman susulatan na iba, isa lang yung pangalan niya nandun. Yung kalaban niya, wala. Sino i-shade mo? Wala ka i-shade. Diba? Pero, kung nilagay nila pangalan dun di ba? Kasi, hindi nga naman makapag-gabul yung tao kasi, kahit na manalo yun, kahit na sinasabi nila disqualified, pero pagdating mo doon sa botohan, nanalo. Pwedeng magreklamo yun, pwedeng umapila. Diba? Sa korte. Tuloy natin to na si incumbent Congressman Benny Abante. Sabi kasi niya, hindi naman daw natural-born Filipino itong si Uy, kundi naturalized Filipino lamang. Alam mo, napansin ko dito kay Abante, parang ayaw na umalis sa posisyon. Ayaw na umalis sa posisyon ni Abante. Diba? Mantakin niya, lagi ho yung tumatakbo. Pag nananalo yan first, tapos pangalawang term, pangatlong term, hindi yan nananalo. Lagi lang 2 term. Napindot pa. Naturalized
Filipino lamang. Yung tanong siguro ng marami, bakit naging konsehal din siya ng ilang beses sa Maynila at di naman na-question ang kanyang nationality? Ang sabi rin ng saligang batas, sa mga local positions, mayor, vice mayor, governor, vice governor at konsehal at mga sangguniang panlalawigan at sangguniang bayan, kahit naturalized Filipino, pwedeng maging manalo o pwedeng maupo sa naturang mga posisyon. Wala pang formal na tugon ang kampo ni Uy tungkol dito. Pero sabi niya sa News 5, naninindigan siyang natural-born Filipino at nakatakda nilang iapela ang naturang desisyon. Bagay na inaasahan na rin naman ng poll body, lalo't hindi pa naman daw final and executory ang naturang desisyon na nagsasabing si Abante ang nanalo at hindi si Uy. Ang tanong ngayon, sa June 30, kapag hindi pa nadedesisyonan ng COMELEC NBank itong naturang issue ni na Uy, sino mauupo bilang kongresista ng Manila 6th District? Ang sagot, si Uy pa rin dahil nga naproklama siya sa naturang posisyon. Pagkatapos kasi ng June 30, mawawala na ng jurisdiction dito ang COMELEC at kung sakaling may magkukwestiyon pa rin dyan, iaakit niya na yan sa House of Representatives Electoral Tribunal. Ayun na nga, iaakit nila sa sa HOR. Ano ngayon ang mangyayari? Siyempre, papaboran nila yun. Diba, amoy na amoy. Diba, wag na tayo magpaikutan. Diba? Ang dyan talaga, ibinoto yan ng taong bayan. Diba? Ang nagdesisyon, taong bayan, na si Joey Uy, ang gusto nila maging congressman. Hindi si Abante, hindi si Boy Dila. Diba? Bakit nyo ipipilit yung, diba? Yung, say pa ng eleksyon? Anong saysay na eleksyon kung, di ba, minamanipula ng iba. Tapos hanggang i-apply nila sa HOR, bantakin niya, tignan niya maigi Gusto nila makabalik sa kapangyarihan. Anong meron? Something, di ba? May something. Wag na natin ipaikutin pa. May something. Diba? Isipin mo, simula ng 2022 hanggang ngayon busog Ang dami nilang busog Ha? Yun Pati vlogger busog Manggitin ka pa ba? Wag na. Sabihin, mga vloggers na yan Mga urat. Yun nga diba? Taong bayan na nagdesisyon. Hindi natin dapat pigilan yun dahil sagrado yun binoto ng taong bayan. Yun yung bagay na yun na dapat natin panindigan. Hindi yung dahil ganito. House of Representatives Electoral Tribunal, bagay na nakatakda rin daw gawin ng kampo naman ni Abante sakaling magipit niya sa oras ang COMELEC NBank tungkol dito. Ang galing nila lumaro, di ba? Mantakin nyo yun. Iapila pa nila kahit na iproklama na panalo si Congressman Joey Uy. Yun na matindi dun. Di ba? Habulin nila sa loob ng house, sa HOR. Siyempre malamang, papabor sa'yo yun. Ang dami nyo pa naman dun Quadcom. Baka mamaya magulat pati kami si Fernandez manalo. Baka magulat kami yung mga natalo biglang makabalik bigla. Wag ganun. Masyado ng garapalan yan. Alright, so yun lang naman. Binigyan natin ng reaction yung And ako sa tingin ko para naman sa atin, opinion lang muna natin, komentaryo, para sa akin, dapat nilang igalang. Diba? Yung desisyon ng taong bayan, kung sino yung gusto nila maging kinatawan ng distrito. Hindi yung parang, kung sino yung gusto ni ng amo. Huwag na tayo magpaikutan.
Yun lang yun. Alright?